Hindi naman ikinatuwa ng mga labor groups maging ng kamanggagawa party list ang tila nabiting panukalang batas para sa taas pasahod ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Panawagan ng grupo sa Pangulo at Senado, huwag isantabi ang sektor ng mga manggagawa. Si Freda Ordinado para sa balita. Nasaan ang manggagawa sa bagong Pilipinas? Yan ang tanong ni Kamanggagawa Party List Representative Elly San Fernando sa Pangulo at sa Senado matapos bigong ma-ratify ang panukalang batas na nagtatakda ng dagdag na pasahod sa mga manggagawa. Sa isang press release, biniweltahan ni Fernando si Senate President Chis Escudero dahil sa kanya umanong mabagal na aksyon sa panukala. Matatandaan na hindi na-ratify ang panukalang 200 pesos wage hike matapos mabigong magkaisa ang Senado at Kamara sa bicameral version ng panukala bago nagsara ang ika-19 na Kongreso. Ayon kay San Fernando, ito ay hindi lang simpleng delay. Ito ay pagtataksil sa manggagawang Pilipino. Giit niya na sa halip na ginhawa ay panibagong pasakit na naman ang dumating para sa manggagawa na humihiling ng taas pasahod. Sa kasalukuyan, ang minimum wage ng NCR ay nasa 645 kada araw. Ayon sa Ibon Foundation, kulang ito na mahigit 600 pesos para maabot ang tinatawag na family living wage na 1,161 pesos para sa pamilyang may 5 miyembro. Giit ng mga labor groups, ang dagdag na 200 ay hindi luho kundi kailangan. Binatikos rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hindi pag-certify sa wage hike bilang urgent bill, isang hakbang sana na makapagmamadali sa pagpasa nito. Para sa kamanggagawa, malinaw ang mensahe. Ang bagong Pilipinas ay lumang sistema pa rin kung saan lagi nauurong ang makataong panukala. Samantala, para naman sa economic managers ng gobyerno, ang wage hike ay delikado at posibleng magdulot ng dagdag inflation at pagsasara ng maliit na negosyo. Ngunit para kay San Fernando, ang pananaw na ito ay one-sided at bias. Sa kabila nito, nanindigan naman si San Fernando na hindi pa rito nagtatapos ang laban ng manggagawa para sa sahod na nakabubuhay. Para sa Kalayaan 2025, ako si Freda Ordinado, sumasaludo sa bawat Pilipino.